Hindi pa nga natatapos ang investigation, sasabihin yung pinoprotektahan nila si Diskaya. O kayo ang nagpoprotekta sa presidente, sa first lady, na hindi masabit sa investigasyon. Mga gago, bunggok kayo talaga. Ha? Sino ba ang mahal nyo? Yung politician o ang mating bayang Pilipinas? Mga sip-sip. Ang hindi ko maintindihan sa ating kababayan, bakit hindi nyo naintindihan na ang korupsyon ngayon ay malala na? Nagmumula ang korupsyon mula sa Congress, na kung saan ang Congress ang panimula ng ating national budget. Without Congress passing, wala tayong budget. Meaning, ang gumawa ng batas at gumawa ng pundo para nakawin ang Congress. Ang tanong ngayon, sino ang nag-approve? Sino ang pumirma? Di ang presidente ng Pilipinas, di ba? Hindi niya pwedeng ikailayan na hindi niya pinirmahan. Sabihin natin, itanggi niya na hindi niya alam, hindi niya wala siyang pupuntahan. Kung itinanggi niya, hindi niya alam, tanga siyang presidente, di ba? Now, kung aminin niya na tanga siyang presidente, ay talagang patawarin natin siya. Pero, dapat mag-recall election tayo. Recall election tayo. Because, wala ng credibility na magpatakbo ng Pilipinas ang presidente. Pangulong Marcos, di ba? Ganon sana tayo mga kababayan. Hindi ko nga maintindihan ang Pilipino eh. Despite of so many information, allegation, document, wala pa rin nakikita sila. Magpasalamat daw tayo kasi binuksan niya ang korupsyon. Hindi niya binuksan. Napilitan siya na ituloy niya dahil yung sa Senado, dahil yung sa Senado, mga kaibigan, ay ang lumalabas ngayon ang pangalan ng Pangulo. Tapos sasabihin nila na si Marcolita pabor kay Diskaya. No! Paano nyo nasabi na pabor si Marcolita sa Diskaya? Bilang isang investigator, bilang isang mambabatas, ipinapaliwanag niya lang saan galing yung pera. Nasasabihin niya bias, kinakampiyan siya. Hindi niya kinakampiyan. Kaya nga mayroon tayong proseso na yung kasabwat sa magnanakaw ay pwede siyang magiging star witness sa malawakang korupsyon. Natakot sila doon, kaya pinahinto nila ang Senado. Kasi yung mga ginamit nila ay magiging star witness against the main subject. Pinahinto nila. Ipinasok ang ICI because ICI is dictated by President Marcos. So walang credibility ang ICI to conduct investigation. Walang neutrality ang ICI because that is created by the government, which is the government ang dapat imbestigahan. Now, kung ang Congress, ang Senate ang mag-imbestiga, mayroon pang possibility na magiging neutral because hindi lahat yan administration na senador o Congress. Mayroong kakasa sa Senado. Ininto nila because alam ni Pangulong Marcos walang mas matalino pa kay Marcolita sa Senado. Nakuha niyo ang point? Walang mas magaling kay Marcolita dyan sa Senado. Sino bang mas magaling? Sino bang magaling dyan sa Senado ngayon? Sa batas, ang pag-uusapan, Marcolita lang. Kaya itinigil nila. Inilagay nila si Lacson dahil alam nila si Lacson may alam sa batas. May alam sa batas si Lacson kahit papaano. Kaya nga, si Lacson na lang inaasahan nila. Kaya nga nagiging na si Lacson ngayon. Sacrifice na siya. Bago siya mamatay, puro kawalang yan yung gagawin niya ngayon. Pagtatakip sa Marcos. Directly naman ang pinagtatakpan niya si Marcos eh. Hindi naman tayo tanga bubo eh.
Ha? Hindi tayo tanga-bobo, mga kaibigan. Yan yung masaklap, kaibigan. Pinagtatakpan nyo ang totoong pangyayari, Lacson. Lacson, akop, it's a PMA. It's a PMA. Kaya nga sa mga kapwa niya PMA, kini-question sila yung credibility nila bilang isang PMA. Kaya nga ayaw na nagkapindado, matawag na PMA. Dahil nga, pero hindi man pinag-usapan niya kasi lahat naman ng anumang samahan, nasa tao yan. Kaya lang isang institution na respetado. So, kayong institution na respetado, huwag niyo sirain para hindi kayo masira. Kayo ang babanat sa mga sumisira sa estado ninyo. What I mean, sa inyong institution. Kami sa reserve, wala naman kami estado eh, kanya-kanya kami. Ha? Wala kami. Wala kami, secondary officer. Ako sa akin, baka magalit yung mga iba kong kapwa ko reserve. But I am a secondary officer. But I am fighting for a corruption, fighting for good governance. I want to change the system of the government. Yan yung pinakakalandakan ko ngayon. Kaya nga, sabi ko nga, sinong matalino na makipagdebate sa akin regarding corruption lang, ha? Corruption. Corruption lang usapan dito kasi kaya kong i-debate yan because full of knowledge na ako, full of document and information. Kulang pa nga yung research ko eh. Pwede bakit ako mag-over-research ako? Hindi naman korte ito na usaping one step by step by presentation. Hindi. Ang pinag-usapan lang dito, a little knowledge for the information na kaya mong depensahan yung sinasabi mo. Ganun lang yun. Kung sa korte, kailangan talaga ng masugid na research kasi nga during the interpolation or during the hearing, kailangan prepared ka dyan. Kaya mong idepensa ang kliyente mo. Kahit na mali siya, kaya mo pa rin iligaw katulad ni Atty. Porton. Siya ang patwa na talagang kitang-kitang pumatay. Pero napakahirap sentensyan because sabi nga ng iba, huwag kang sumabay ng laban sa kanilang kampo o sa kanilang naratibo. Gumawa ka rin ng sarili mong naratibo at doon mo sila dalhin. Kasi kung sa naratibo ka lang nila, ay talagang babagsak ka kasi nga they are prepared for that matter. Sinasabi nyo na naging bias si Marcolita, mga gago kayo, gunggong kayo. Paano nyo nasabi yun? Hindi pa nga natatapos ang investigation, sasabihin yung pinoprotektahan nila si Diskaya. O kayo ang nagpoprotekta sa presidente, sa first lady, na hindi masabit sa investigasyon. Mga gago, gunggong kayo talaga. Ha? Sino ba ang mahal nyo? Yung politician o ang ating bayang Pilipinas? Mga sip-sip. Nakaka-high blood kayo.